Maligayang Pasko po sa lahat. Hello everyone, this is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. Para sa mga nagbibinta ng product o nagpo-promote ng product sa TikTok o may balak palang sumali sa TikTok affiliate program, for this video ay tuturuan ko po kayo kung paano i-withdraw or i-cash out ang ating commission dito or ang ating earnings. Tuturuan ko na rin po kayo kung paano isi-set up ang payment method. Hindi kasi tayo makapag-withdraw guys kapag hindi po natin isi-set up ito. Kaya sundan nyo lang po at tapusin ang video ito hanggang dulo dahil tuturuan ko na rin po kayo kung saan o paano makikita o ano at ilan yung mga item na nasold na. Hindi po kasi nagno-notify si TikTok guys kung may na-sold out na po ba sa ating mga binibinta. At ang lahat pong yan guys ay step by step ko pong ituturo sa inyo. Bago po ang lahat, kung bago ko pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo yung subscribe button na nasa baba at pakihit ang notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga tutorial video na i-upload sa aking channel. So let's go! Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, so ngayon i-open ko na ang aking TikTok account. And then sa aking TikTok profile, dito po tayo sa ating showcase. And then dito po tayo sa TikTok Shop Creator Center. I-click po natin ito. At dito sa ating performance data guys, dito po natin makikita ang ating estimated commission, item sold, at ang ating MGV or gross merchandise value sa isang araw at sa isang buong linggo. Dito sa ating estimated commission guys, ay hindi pa ito sure kung ito po ba yung kikitain na natin. Dahil may iba dyan ay nagka-cancel ng kanilang order, yung iba naman ay binabalik sa seller. Halimbawa sa akin, ito na po yung estimated commission ko sa araw na ito. At ito po yung nabinta kong item. At ito po yung kabuuang halaga sa lahat ng nabinta kong mga items. At dito naman sa 7 days guys, at ito na po yung aking estimated commission sa isang linggo. Bilang ng item na nasold lahat, at ang total lahat ng item na nabinta ko. At kapag gusto po nating makita kung ano-ano po yung mga item na nasold, dito po tayo sa earnings. I-click lang natin ito. And then dito po tayo sa affiliate orders. I-click po natin ito. So ito po yung lahat-lahat ng mga item guys na nasold sa ating pinopromote at binibinta. May nakalagay dyan, customer unpaid, may mga pending pa dyan, siguro mga cash on delivery po yan, o yung nakapending dyan hindi pa na-delivered. So yun po yun guys. So ngayon balik na po tayo doon sa Creator Center. So ngayon tuturuan ko na po kayo kung paano i-withdraw ang ating commission dito. I-click lang natin itong earnings. Itong nakalagay sa ating earnings guys, itong nakalagay sa available balance, ito na po talaga ang sure natin na kita. So ang una po natin gawin ay i-click natin itong withdraw balance dito sa baba. At dahil first time ko pa lang po mag-withdraw guys, ay kailangan ko pang isi-set up itong payment method or withdrawal method. So may dalawa po tayong pagpipilian dito sa withdrawal method guys. Itong manual withdrawal at itong auto withdrawal. Kapag itong auto withdrawal daw ang pipiliin natin, ang full amount daw na available na sa ating balance for withdrawal ay automatic daw yung i-disburse sa ating bank account every Wednesday. So kada Merkulis guys. So maghintay na lang tayo every Wednesday. Titingnan na lang natin ang ating bank account kung may napasok na ba every Wednesday. So ang pinili ko po dito guys ay itong manual withdrawal. And then next po natin gawin ay click natin itong add. So kailangan pa nila ang ating valid ID guys. At ito po yung mga valid ID type na tinatanggap nila. PhilSys ID, Driver's License, TIN ID, UMID, Postal ID, Voter's ID, SSS ID at Passport. Ang recommended daw dito na ID type guys ay itong PhilSys ID at Driver's License. So ang available sa akin dito guys ay itong Driver's License. So, i-click lang natin itong bilog. And then, click natin itong next.
So, kailangan na nating pipicturan yung pinili nating valid ID. So, kailangan daw dito guys ang original physical ID. Kailangan hindi crop, hindi blurred yung pagkakuha, at hindi raw glare. At kailangan hindi daw photocopy at printed copy. At hindi rin expired. Next po ay click muna natin itong may maliit na bilog ito guys para malagyan ng check. Saka na natin pindutin itong next. At ayan po, sundin lang natin ang posisyon ng frame. Ganyan din ang posisyon ng ating ID. At auto capture po ito guys kusa lang po yung magka-capture kapag madetect na nila yung mga information na nasa ating ID. At sa tingin nyo blurred yung pagkakakuha, pwede po tayong mag-retake. I-click lang na itong retake photo. At kapag okay na po, i-click na itong use photo. Next po ay kailangan po tayong mag-selfie. Kailangan tumingin diretso daw sa camera. Alisin raw ang mga sunglasses, sombrero, at mask. At kailangan nasa maliwanag na area. So pindutin na natin itong next. At ayan po, itapat lang natin ang ating mukha dito po sa frame. At sundin lang po ang instructions na nakasulat dito sa taas. At kapag okay na po ang pagkakakuha ng ating mukha, i-click na natin itong use photo. At ayan po, na-detect na po ng kanilang sistema yung mga detalye na nakasulat sa aking valid ID guys. At automatic na pong naka-fill out dito sa form. Tulad po ng aking ID number, full name, nationality, date of birth. Ang sisilapan na lang natin dito ay ang ating occupation. Kung ano raw po ang ating trabaho. At may mga pagpipilian po tayo dito guys. Kayo na lang po mamimili dyan kung ano po ang trabaho ninyo. Ang sa akin, ang pinili ko dito ay itong others. And then dito sa baba, ang ating estimated monthly transaction amount. So may pagpipilian po tayo dito. So ang pinili ko po dito ay less than $500. And then click na natin itong continue. Identity verified. You can withdraw your commission anytime. So i-click na natin itong got it. So binalik po tayo dito sa withdrawal method. So itong manual withdrawal ang pinili ko. And then click natin itong save. Click natin itong withdraw balance. So dito muna tayo sa withdrawal account. I-click natin itong add a new withdrawal method. So ang pinili ko po dito ay ang aking GCash account. So i-click lang natin itong sa GCash. And then ilagay po natin dito ang ating GCash number at ang ating GCash name. So automatic na po dito nakalagay ang aking GCash information sa baba. So hindi pwede dito guys na gumamit po tayo ng ibang GCash account. At kailangan po natin itong iset as primary account. At pagkatapos nating ma-fill upan dito, i-click na natin itong submit. At ayan po, naka-primary na po ang ating GCash. At pwede pa po tayong mag-add ng another bank account guys or GCash account. Halimbawa sa akin, mag-add pa po ako ng isa. I-click ko lang itong add dito sa taas. Halimbawa, i-add ko po yung aking bank account. So dito po ako sa bank transfer. So hindi rin pwede guys na gumamit po tayo ng ibang bank account dito. Kailangan tayo talagang mayari ng bank account. So ilagay po natin dito ang bank name. So may mga pagpipilian po tayong bangko. So ang pinili ko po dito ay ang aking PS Bank or ang aking Philippine Savings Bank. And then ilagay po natin dito ang ating bank account number. And then ang ating email address. At kapag gusto po natin itong iset as primary account, i-turn on lang natin ito guys. Kapag iset po kasi natin ng primary account ang ating account na nilagay dito,
ay automatic dyan po kasi ipapasok yung ating available balance dito sa ating TikTok shop. So dahil yung gusto kong i-primary account ay yung aking GCash, hindi ko na to ito-turn on. So i-click ko na itong submit. So ayan na po, tapos na po akong nag-set ng aking withdrawal method. So ngayon ilagay ko na dito ang amount kung magkano ang i-withdraw ko. So sa 1,000 pesos na i-withdrawin natin guys, ay may service fee po yan na 5 pesos and 60 centavos. So para buong 1,000 pesos yung matatanggap ko, ang ilalagay kong amount ay 1,005 pesos and 60 centavos. Ibabawas po kasi yung service fee sa ating amount na withdrawin eh. So ayan po, buo na pong 1,000 pesos ang matatanggap ko. Next po ay click na natin itong withdraw now. So ito na po, transfer to my GCash account. Withdrawal amount is 1,005 pesos and 60 centavos. Service fee na 5 pesos and 60 centavos. So ang marireceive kong amount ay buong 1,000 pesos. Katapos niyan, i-click na natin itong confirm to withdraw. Withdrawal in progress. Funds should be arrived in 1 business day. So wala pang isang minuto guys ay pumasok na po sa aking GCash account ang 1,000 pesos na naging commission ko dito sa TikTok shop. At kapag may mga aberya po sa inyong withdrawal guys na hindi agad pumasok sa inyong account, hintayin nyo na lang within 24 hours. 1 business day naman po ang pinakamatagal. At ayan po, nabawas na po ang 1,000 pesos sa aking available balance. So that's all for today guys. Sana may natutunan po kayo. Paki-like na po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na rin sa iba para may idea din po sila. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun naman po guys. Maraming salamat sa panonood. God bless us all. See you again sa next kong mga tutorial video. Bye!